Frontal system magbadulot pa rin ng ilang kaulapan sa hilagang bahagi ng Nodo Luzon. Pero dalalabi ng bansa, patuloy pa rin ang napakamalinsang panahon maghapon. Kanluran naman ng Zamboanga Peninsula, asahan pa rin ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Samantala, Google Maps nirecognize na ang kanlurang bahagi ng bansa dyan sa may bandang West Philippine Sea. Ipinangalanan na ito ng Google Maps. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes Santo, April 15, 2025. Ang oras natin po sa umaga ay alas 10:35 na ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang maalinsangan nating panahon, lalo na sa buong bahagi ng Luzon at ilang bahagi sa bansa, maliban na lamang sa ilang bahagi ng Palawan at kanluran bahagi ng Mindanao na medyo mas makakaranas pa rin sila ng maulap na himpapurin at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Bunsod lamang yan ng ilang near-equatorial trough na tumabaybay dyan sa may bandang kanluran ng Zamboanga Peninsula. Pero ano man ang kaulapan na umiiral dyan sa Zamboanga Peninsula o Palawan ay matuloy-tuloy pa rin na magiging humid at maalinsangan pa rin ang panahon kasama na ang buong bahagi ng bansa. Kahit na mayroong frontal system pa rin na umiiral dito sa may bandang extreme Nodo Luzon, ay magkocontrol lamang yan ng matinding init. So medyo maganda rin yan at maaring magkaroon din sila ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. So at least medyo good news yan, medyo makokontrol ang grabing init. Pero hindi lusot ang buong bahagi ng Central Luzon, kasama ng Metro Manila, South Luzon, and the rest ng Visayas at Mindanao sa tuloy-tuloy na magiging matindi ang ating magiging alinsangan pa rin ha. So uminom po ng maraming tubig, grabe po ang naging heat index sa amin kahapon. Pero mas bumaba ito kahapon, hindi kagaya nung isang araw na halos mag-52 degrees Celsius ang naging heat index sa amin. At least kahapon, nasa 48 degrees Celsius lang ang pinakamataas naming naging heat index kahapon. Pero matindi pa rin ang init nun. Hindi pa rin natin pwedeng maliitin yun kahit 48 dahil grabe pa rin ang tinding init nun na lumagpas ng 45 degrees Celsius heat index. Samantala, sa lightning detection system, may ilang mga pagkulog at pagkilat ang umiiral sa ilang parte ng Quezon Province or bandang Southern Luzon. So medyo maganda rin yan para medyo makontrol din ang mga ilang alinsangan. So medyo maganda kung nagkakaroon tayo mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan, kagaya lamang sa nangyayari sa extreme Nodo Luzon. Pero mababang ating water saturation, so wala tayong inaasahan na mataas na concentrated water vapor kasama na sa Central Luzon at Metro Manila at ilang parte ng Calabarzon area. Pero nakataas ang thunderstorm watch sa NCR mula Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite within 12 hours din daw yan. So expected yan kung magkaroon ng saturation mamayang hapon o kung lumalamig ng bahagya, medyo good news yan kung ulanin tayo. Sana dito din sa amin sa Caloocan ulanin din kami para mabawasan man lang ang grabe init namin since mahigit 3 days na po na tuloy-tuloy kaming nakakaranas ng grabing alinsangan maghapon. Sa may Mindanao naman, nakataas ang thunderstorm watch sa Davao City at Misamis Oriental within 12 hours. So take note yan sa inyo. At sa Northern Luzon naman ay kasama ang Ilocos Norte. At dito naman sa may bandang Cagayan within 12 hours. Well, lalo na dyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan at ilang bahagi ng Tugigaraw at pagitan ng Isabela. Dahil yung frontal system accumulation umaabot po dyan. So at least magkaroon kayo ng mga kalat-kalat pag-ulan dyan at may pagkilat at pagkulog lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw. Sa ating current conditions, patuloy pa rin overcast, gloomy haze at mostly cloudy pa rin umiiral dito sa amin sa Caloocan. At makikita sa live CCTV snapshots ang grabing maaraw, pero medyo maulap ang himpapuwiran namin. Pero despite na maulap ay tuloy-tuloy pa rin ang dala ng alinsangan dahil nga po sa tuloy-tuloy din na easterlies surface wind flow. Sa lowest temperature nito lang na weather station, kaninang 4:59 AM nakapagtala kami ng lowest of 27.3 degrees Celsius. Kahapon ay nasa 35.4 degrees Celsius ang tindi ng aming alinsangan kahapon. Kahapon ito nag-peak at 2:18 PM, meaning nasa 48 degrees Celsius nga po ang naging heat index namin kahapon sa Caloocan.
Yan. Pero at least mas bababa ito kung di kagaya noong April 13 na pumalo sa 51 degrees Celsius ang naging highest heat index namin so far. Pero kung itatabi natin sa PSK Simpson, past 24 hours nang una ang Tugigaraw sa may napakamaalinsangang at grabing air temperature na 36.6 degrees Celsius. Tuloy-tuloy pa rin yan. At sa Baguio City naman ay 17.6 degrees Celsius na lowest temperature naman sa bansa. At sa Dipolog naman nakaranas sila ng at least malakas-lakas na ulan na umabot ng 82 mm na total rainfall. So pagdating naman sa heat index forecast na mangyayari ngayon dito sa amin sa Caloocan, sa ngayon wala pang latest heat index o highest heat index sa amin sa Caloocan, so mababa pa lang yan, under extreme caution pa lamang tayo, so hindi pa masyado dangerous. Pero under extreme caution na po yan since kaninang madaling araw. Mataas na agad ang aming heat index. Pero sa forecast, as of 10 o'clock AM, inaasahan ay 41 degrees Celsius ang expected namin na heat index. Pero tuloy-tuloy pa rin na magkakaroon kami ng danger heat index. Mamaya-maya, mag-i-start yan ngayong 11 o'clock AM. Ayan, aabot sa 44 degrees Celsius. At inaasahan namin na magiging pinaka-highest peak of heat index namin mamayang alas 2 ng hapon na nasa 46 degrees Celsius na grabing init at heat index. So grabe, huwag masyadong magbibilad ngayon. Tuloy-tuloy pa rin tayo makakaranas ng grabing alinsangan dahil dito. Ayan. So mula naman sa ating nationwide o global heat index forecast, kung pagbabasehan natin yung ating map, yung ating map imagery para sa possible forecast, sa may bandang Tugigaraw, Cagayan ay 36.9 degrees Celsius ang kasalukuyang forecast o expected forecast na magiging heat index ninyo dyan sa Tugigaraw, sa bandang Cagayan Valley, or round off of 37 degrees Celsius. Inaasahan niya na magpipik hanggang 39 degrees Celsius to 40 mamayang 12 ng tanghali. Yan. Tuloy-tuloy yan hanggang bandang alas 2 ng hapon na manatiling nasa 40 degrees Celsius extreme caution. At least hindi umabot ng danger yung status. Pero wag pa rin maliitin yan dahil grabe pa rin na magigiinit. Sa may bandang Lawag naman ay nasa 34.2 degrees Celsius ang inyong magiging expected heat index. Highest aabot lang ng maximum of 35 degrees Celsius starting ngayong 11 AM hanggang 12 ng tanghali. Sa bandang Dagupan naman, kung pagbabasehan natin ay nasa 39.4 degrees Celsius ang highest heat index ninyo yan as of 10 o'clock AM at inasahang aabot ito ng 40 degrees Celsius hanggang alas 2 ng hapon po yan. So nasa extreme caution po ang magiging heat index forecast ninyo dyan. Sa Tarlac, Central Luzon naman ay nasahan na 39.8 degrees Celsius o round off of 40 degrees Celsius ang expected heat index ninyo dyan. At inasang aabot yan sa maximum of 45 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon po yan. So grabe rin ang magiging mas maalinsangan ninyo dyan sa Central Luzon, sa Tarlac, kaya wag masyadong magbibilad. Grabe rin ang alinsangan ninyo. Sa gustong malaman ng mga taga Pampanga daw ang kanilang heat index, well, silipin din natin. 43.2 degrees Celsius naman ang inyong heat index dyan. Base dito sa forecast natin, 43 degrees Celsius ay nasang aabot din kapareho sa Metro Manila. Pero dito mas mataas 48 degrees Celsius ang expected highest heat index ninyo dyan sa Pampanga. Starting yan mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So wag po masyadong magbibilad dahil grabe po ang inyong heat index dyan. Ang taas, 48 degrees Celsius ang nasa forecast ninyo ngayong araw. So sa mga taga Pampanga ay huwag masyadong magbibilad at grabe ang magiging init ninyo dyan. Mukhang dadaigin pa ang Metro Manila. Sa bandang Bulacan naman sa Malolos, sisilipin din natin ang heat index sa kanila, 39.3 degrees Celsius ang pinakamataas na kasalukuyang heat index ninyo o forecast heat index ninyo ngayong 10 o'clock. Pero aabot daw yan ng hanggang 42 degrees Celsius. Starting yan ngayong 1 o'clock PM. Yan, ngayong 1 o'clock PM hanggang alas 4 ng hapon na magre-retain sa 42 degrees Celsius ang expected heat index forecast ninyo dyan. So grabe rin ang init sa inyo. At sa Metro Manila nga po, binanggit na natin kanina na naglalaro nga po sa hanggang 40
7 degrees Celsius, if I'm not mistaken. Balikan po natin, ay hindi, mababa. Hanggang 46 degrees Celsius lang daw ang magiging forecast sa Metro Manila, kasama na sa amin sa Caloocan. Pero dahil sa mas precision yung ating forecast, sisilipin natin sa Quezon City. Kung titingnan natin yung heat index sa Quezon City ay aabot sa 41 degrees Celsius ang kasalukuyang heat index ninyo dyan. At aabot naman sa 45 degrees Celsius ang heat index ninyo dyan sa Quezon City na naglalaro starting ngayong 12 p.m. hanggang alas 2 ng hapon. Yan, yung expected na magiging highest heat index ninyo dyan na 45 degrees Celsius forecast mga folks sa mga taga Quezon City. Sa may bandang Mindoro naman ay inaasahan ay nasa kasalukuyang 37.1 degrees Celsius ang expected heat index ninyo dyan. So mukhang extreme caution lamang ang aabutin, pinakamataas hanggang 38 degrees Celsius. Starting 39 degrees Celsius starting mga mayang 12 p.m. hanggang alauna ng hapon. So mataas din magiging heat index niyo diyan sa bandang Occidental Mindoro. Sa may bandang Cebu naman, dito bandang pagitan ng Lapu-Lapu ay 40.9 degrees Celsius o 41 degrees Celsius ang inyong magiging highest heat index niyan, pero aabot daw yan hanggang 43 degrees Celsius starting ngayong tanghali 12 p.m. hanggang alauna ng hapon. O, grabe rin ang heat index ninyo dyan sa bandang Central Visayas. At sa may Mindanao naman, sa may bandang Zamboanga City ay 37.3 degrees Celsius naman, extreme caution ang expected, at pinaka-highest hanggang 39 degrees Celsius starting yan ngayong 11 o'clock a.m. hanggang alauna ng hapon. So matataas ang ating temperatura sa halos iba't ibang bahagi na bansa mula Luzon hanggang Mindanao mga folks. Huwag po masyadong mag-dehydrate at uminom naman ng tubig dahil grabe ang temperatura sa iba't ibang panig ng bansa. So ang kasalukuyan nating highest heat index ang Bayumbong Nueva Vizcaya at 45 degrees Celsius heat index, pero yung highest temperature, ito medyo may problema to sa Bayumbong. May problema yung weather station nila, I think. Yung temperature umabot ng 41. So mukhang may problema po sa inyong hygrometer at thermometer sa automatic weather station. Panawagan kay Pag-asa, paki-check po. Hindi po tamang measurement ito. Grabe ang ganito kainit. Wala pong ganito na umaabot ganitong kainit. Siguro sa may bandang desert, bandang Saudi siguro. Yan. Pero yung ganito kainit na air temperature na umaabot ng halos 42 degrees Celsius, grabe naman pong init yan. May problema po yung kanilang automatic weather station. Paki-check na lamang mga folks. So hindi natin may tuturing na official reading yan. So yung heat index automatic may problema po kay Bayumbong. So lumalabas ang Isabela ang may pinakamataas so far na heat index, at sa current temperature naman nangunguna ang Bacnotan, La Union na may 32.9 degrees Celsius na highest air temperature. So yun po yung kasalukuyan natin, mas tataas pa po yan maya maya. So the rest ay naglalaro sa 34 to 37 degrees Celsius ang kasalukuyang heat index mga folks. Sa huling record ni Pag-asa sa kanilang heat index kahapon ay nangunguna sa pinakamataas na mayroong 45 degrees Celsius heat index. Ayan. Dito sa may bandang Beracatanduanes. So naipost ko rin yan kahapon na may highest temperature yung Beracatanduanes. Paki-check na lamang sa Facebook page. Pero yan ay base sa automatic weather station. Hindi ito galing sa computed heat index na ginawa kahapon ni Pag-asa. Pero kung dito sa computed ni Pag-asa, nangunguna nga po ang Beracatanduanes na may 45 degrees Celsius highest heat index. Pangalawa lamang yung may mga tig 44 degrees Celsius, kagaya na lamang ng Sangley Point, Cavite. Yan na may 44 degrees Celsius heat index. Makikita nyo ba rin yan? Dahil halos kapareho lamang yan kahapon sa ating ni-record. Magkaiba nga lang dahil computed ito manually ni Pag-asa dito sa kanilang 5-day computed and 2-day forecast para sa date kahapon ng April 14. So malinaw yan mga folks. Samantala sa ating outside humidity, medyo drier po tayo at 65%. Wala itong pinagbago since last hour at nanatiling nasa 1,010 hectopascals ang ating atmospheric pressure.
and steady ito since last hour. So medyo hot dryer po tayo ngayon. Ibig sabihin mataas na naman ang magiging alinsangan natin nitong maghapon. So wag po mag-dehydrate. Nakaka-heat stroke talaga ang ganitong sunod-sunod na grabing init. At sa ating namang high tide and low tide status, eksakto ay nasa maximum high tide po tayo, pero kalmado naman yung ating alon, maliban na lamang sa gale force wind sa silangan dagat Pasipiko. So ingat na lamang mga folks. At moderate ang ating air quality at 90 index. Yung ating particulate matter 10 ay 35.8 micrograms. Kaya magmas po tayo dahil medyo mayroong heat inversion pa rin nagaganap. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:41 AM at nasa lulubog ito. Lulubog po ito mamayang 6:10 PM. At sa ating moonrise and moonset, 96% illuminated na lamang po ito under warning gibbous. So kung titingnan natin dito is wala pa po. Di pa siya nagmo-moonrise dahil mamayang gabi pa po ito magmo-moonrise mamayang 7:58 PM at bukas na po ng umaga ng 7:27 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes Santo at Miyerkules Santo ay magiging partly cloudy ating maghapon pa rin, tsansa ng pag-ulan 100% daw. So typically isolated dyan, maaaring hindi dito sa amin sa Caloocan yan, posibleng dyan sa may bandang Quezon City hanggang Tagaytay o Rizal hanggang bandang Quezon Province na. So probably dyan ang medyo mas mataas ang saturated water vapor. Pero pagdating dito sa may bandang Caloocan kasi halos dry po tayo, so mukhang mababa ang chance na ulanin sa amin sa Caloocan. Bukas sa Miyerkules Santo, magiging partly cloudy pa rin tayo at tuloy-tuloy pa rin ang mayroon daw morning rain na magaganap. So hopefully sana ulanin man lang kami dito kahit papaano, na may 60 to 61% chance of rain. Highest and lowest temperature expected naglalaro 35 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 27 to 28 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa natural color ng Himawari 8 satellite imagery. Malinaw na nakikita natin dito ang frontal system pa rin. Yan, so magbudulot po yan namang ilang kaulapan dito sa may bandang extreme Luzon, kabilang na ang bate ng Isabela or bandang Cagayan Valley, at magdudulot po yan ng posibleng mga ilang mahihina at katamtamang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So medyo good news po yan kahit papano. At least mapawi man lang ang grabing init. Pero nalalabi ng buong Northern Luzon, patuloy pa rin na maaliwalas at maalinsangan ng panahon natin mula dyan sa buong bahagi ng Cagayan, kasama ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Endares hanggang Pangasinan at Kalinga, Mountain Province, pababa na yun ng Nueva Vizcaya at hanggang dyan sa may bandang Tarlac ng Central Luzon. Moderate and fairly weather pa rin tayo, so tuloy-tuloy pa rin na maaraw at matinding alinsangan ang iiral sa atin. At mula naman sa bahagi ng Angeles, Pampanga, kasama na ang Cabanatuan, Gapan, Nueva Ecija, pababa na ng Bulacan hanggang kasama na ang Metro Manila at Calabarzon area ay despite na moderate at fairly weather tayo, patuloy tayo na makakaranas ng matinding heat index dahil sa halos clear skies po tayo hanggang Southern Luzon area. Kabilang na ang Bicol Region, Mimaropa at the rest ng Southern Luzon area. Magiging mas maulap lang ang parte na ito ng bandang Palawan, lalo na sa dulo ng Batarasa, Balabac. Yan. At kasama na ang ilang parte ng Puerto Princesa na medyo mas katamtaman ang lagay ng panahon, medyo overcast. So medyo makakaramdam pa rin kayo ng mga ilang kalat-kalat at pahihinang mga pag-ulan lalo na sa hapon o sa gabi, depende sa magiging mood ng water saturation content dyan. Dahil na rin sa may mga ilang surface trap na tumatawid mula sa may bandang kaluran ng Mindanao area. At mula naman sa buong bahagi ng Visayas area, katamtaman din na lagay ng panahon, pero may ilang part dito sa Musicao di ang iira lalo na sa Eastern Samar region, pero generally ay moderate at fairly weather, kaya tuloy-tuloy na magiging maaraw at maalinsangan na ating maghapon. So sa mga may gaganaping mga penitensya dyan o yung magpepenitensya ay iwasan ang masyadong mabilad at ma-dehydrate po, dahil mabilis po makaka-dehydrate ngayon lalo na sa maaraw na bahagi nga po ng bansa. At mula naman sa bahagi ng Mindanao, mula dyan sa may bandang Surigao region, part dito sa Musligaw di ang umiiral. So kung titingnan natin yung heavy rain potential, ay hindi naman masyado mataas ang heavy rain potential, hindi kagaya sa may bandang Zamboanga Peninsula na nakakaranas ng kalat-kalat na mga mahihina hanggang heavy rain showers. Again, sa may bandang Surigao region, maulap ang paligid pero katamtaman ang lagay ng panahon, kasama na ang buong Surigao City, Caraga area, Agusan del Norte hanggang Agusan del Sur na po yan, and the rest ng Davao region sa may silangan mula Bislig, pababa na yan ng Bangaga,
at kasama na ang Compostela Valley, sakop ng Davao de Oro area na magkakaroon man ng mga mauulap na papurin, pero mga ilang kalat-kalat tamang na magiging pag-ulan lalo na sa hapon. Pero generally moderate at mas maaraw na himpapawirin ang iiral sa atin sa buong Davao Region. Kasama na ang Bukidnon at ilang bahagi ng Misamis Oriental, Cagayan de Oro, hanggang dyan na yan sa bandang Iligan ng sakop ng Lanao del Norte. At mula sa may bandang Bukidnon pababa, kasama na ang North Cotabato and the rest ng Sorsogon area ay bagamat may mga partly cloudy na umiiral dyan, pero humid at maaraw na panahon pa rin ang magiging maghapon natin. Kasama na ang Sultan Kudarat at Coronadal, sako pa rin ng South Cotabato area. Mula Maguindanao del Sur naman hanggang Lanao del Sur ay magiging katamtaman din at maaraw ang inyong panahon. So expected pa rin ang mataas na humid at mainit na pakiramdam. Hindi kagaya dito pagpasok ng Misamis Occidental o Lanao del Norte, kasama na ang buong Zamboanga del Norte mula Dipolog na nakaranas ng moderate and some heavy rain showers na hindi naman tumagal ng mahigit isang oras. Kasama na ang Katipunan, Manukan at hanggang Jose Dalman ay nagkaroon sila ng malakas na pag-ulan dyan na tumigil din kaagad, kabilang na ang Zamboanga del Sur, Sibugay, at hanggang dyan sa dulo na yan ng Zamboanga City, kasama ng isla ng Basilan at Tulusulo na mas maulap ang hipapawirin nyo dyan, at maya-maya makakaranas na naman kayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers. Ingat na lamang sa kung sakaling biglang magkaroon ng flash floods, mga folks. Pero the rest ng buong Mindanao, katamtaman na lagay ng panahon at maaraw at mataas ang humid na panahon. So halos 90% ng bansa ay patuloy tayong makakaramdam ng mas maaraw at maalinsangang panahon, especially sa buong bahagi ng Luzon hanggang Bicol Region at eastern part ng Visayas. Anyway, ay nag-update na po ang Google Maps. Ayan, kung titingnan natin dito sa CIMS ng NOAA ay updated na rin yung kanilang Google Map ng ating bansa. Makikita niyo po sa may kanluran ay tinawag na itong West Philippine Sea. Since na-recognize na po ni Google Maps ay gagamitin na natin yung area na yan. Basta't within 200 nautical miles lang po mula sa pinakakalupaan ng bansa ay tatawagin nating West Philippine Sea na. So ang South China Sea medyo inurong na po sa may paglagpas po ng 200 nautical miles. Doon lamang natin siguro matatawag na South China Sea. Alanganin lamang dahil hindi 100% accurate kung hanggang saan yung boundary ng 200 nautical mile, pero at least dyan sa area na yan ay matatawag nating West Philippine Sea kapag tayo ay nag-uulat. Para na rin maging fair kapag nag-uulat po tayo dahil ni-recognize na nga po ni Google Maps bilang West Philippine Sea. Hindi lang natin alam kung sa international justice kung ni-recognize na nga po ito bilang West Philippine Sea o yung exclusive economic zone natin ay ni-recognize na. Hindi po natin alam, pero sa ngayon, ang ating pagbabasehan lamang ay yung official na tinawag na ni Google Map bilang West Philippine Sea. So, sa loob nito, yung area na ito, within sa area na yan, yung area na yan ay matatawag natin na West Philippine Sea na kapag tayo nag-uulat para at least medyo fairly o fair na po sa ating pag-uulat. So, medyo good news po yan kahit papano. Meron na tayong tinatawag na West Philippine Sea. So, kung may West Philippine Sea, dito po, East Philippine Sea na po ito. Ito, East Philippine Sea po yan, may tatawag. Di lang natin alam sa North Philippine Sea kung mayroong tatawagin o South Philippine Sea. Pero sa ngayon ay dito lamang ni-recognize kasi nagkaroon nga tayo ng problema dyan sa agawan sa sovereign rights. Yun kasi ang nagiging issue. Kaya siguro nagkaroon ng adjustment at nagkaroon ng pag-identify mula kay Google Maps. Hindi lang natin alam sa international justice o tribunal para sa dispute kung ni-recognize na rin ba ito. So hanggat hindi natin nare-recognize yun o hindi natin nalalaman yung labas ng international justice o tribunal justice, ang pagbabasa lamang muna natin ay yung ni-release na updates ni Google Maps na tinawag na nga pong West Philippine Sea within 200 nautical mile distance mula sa pinaka-shore natin. Ano ba yung 200 nautical miles na yun between shores? Ito kasi yun yung boundary natin na kalupaan na bansa. Yan, yung mga baybay natin. Yan, mula sa pinaka-baybay na yan, mula rito hanggang sa kung saan ang pinaka-range natin sa West Philippine Sea, yung pagitan niyan ay 200 nautical miles po yan. Ayan.
200 nautical miles. Yung territorial sea kasi natin, if I'm not mistaken, dito lang yan, within 12 nautical miles yan. Yung distance na yan, 12 nautical miles po yan. Tinatawag nating territorial sea yan. Pero between 200 nautical miles ay yung pinaka-sovereign area natin o sovereign hindi ko masabing territory, pero sovereign right territory, ganun, parang ganun po yon. So within dyan ay sinasabi na natin may sovereign rights po ang ating bansa. Ganun pong ibig sabihin yan. Pero it doesn't mean 100% teritoryo natin yan. Ang teritoryo natin within 12 nautical miles po. Pero yung sovereign rights natin ay yung karapatan natin ay within 200 nautical mile distance po na itinuro ko kanina. So within 200 nautical miles po yan. So yun po yung maliwanag dyan mga folks ha. So medyo good news niyan mga folks. So silip naman tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring kung meron tayong anomaly na maobserbahan. Well, mula sa West Pacific Basin natin ay natiling wala pa rin tayong namamataan dito. Hindi kagaya sa iba ng Southern Hemisphere, merong aktibong low pressure area na po dyan. Pero sa loob at labas ng bansa, along Philippine Area of Responsibility ay wala pa rin tayong namamataan. Tuloy-tuloy lamang na istal list ang nakikitaan natin dito. So wala pa rin tayong magiging komento. Yan, tuloy-tuloy lamang ang istal list natin at mababa lamang yung kaulapan. So typically mga ilang kalat-kalat lamang na pag-ulan. Pero anumang tropical wave ay negative pa rin tayo mga folks. So wala tayong na-expect na anumang low pressure area o aktibong bagyo na mabubuo sa loob at labas ng ating PAR hanggang Eastern Sunday na nga po yan. So at least dinadaanan po natin dito para magkaroon tayo ng latest update. Kasi may mga follower pa rin tayo na nagtatanong kung may mabubuo tayong low pressure area. Well, sad to say nga po, hanggang this coming Eastern Sunday nga po ay expected wala po tayong makikitaan o naaninag na anumang tropical wave na mabubuo. So hanggang Eastern Sunday ay tuloy-tuloy po na magiging maalinsangan ang ating panahon sa Pilipinas. Swerte-swertehan na lamang kung magkakaroon ng mga isolated rain showers, lalo na dyan sa may bandang Mindanao at kanlurang parte ng bandang Palawan na kung saan may dumadaloy na mga near equatorial trough. Pero the rest ay hot dry po tayo. Ayan, maging sa mga computer models, negative po ang ating obserbasyon na may mabubuong anumang tropical wave. So napaka-negative po, wala talaga tayong mai-report dito. Hanggang Sunday na nga po talaga yan. So I suggest na lamang ay wag na lamang masyado tayong magpa-dehydrate at hanggat maaari medyo magbilad-bilad tayo sa mga malalamig na lugar. Yan, kapag sobrang init talaga, kung maaari pumunta muna kayo sa mga mall para magpalamig ng konti, or sa mga beach goers naman ay magandang pagkakataon na magtampisaw po sa dagat or mga resort para naman maibsan ang grabing init talaga dahil hindi natin mapigilan kapag ganito kainit. So kung sisilipin naman natin ang lagay ng ating hydrological centers, ang ating reservoir ng mga dam ay mapapansin po natin ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng water reserve ni Angat Dam, Ipo Dam at Lamesa Dam. So tuloy-tuloy na po na pababa yung water reserves ng mga dam natin. Ayan, no? So ngayong araw mas bumaba na naman siya mula sa 207.64 ngayon ay 207.38 meters na lamang siya. So tipid-tipid po sa paggamit ng tubig dahil tuloy-tuloy po ang pagbagsak o pagdaos-dos ng water reservoir natin, ha, at nagtaas na rin ang singil sa tubig. So pati na rin sa kuryente daw ngayong buwan ay nagtaas na rin daw ata. So medyo bad news po talaga ito mga folks. At tuloy-tuloy lamang ang pagbaba ng ating mga dam reserves. So, expected na natin si Ambuklaw ay wala yatang masyadong reserve itong si Ambuklaw Dam, lalo na kay Pantabangan. Ewan lang natin kung nagagamit ito dahil wala sa pinakatamang level ng water reserve yung dalawang yan. Kaya laging nasa water level critical po yung statuses niyan. Samantala sa Ulat Lindol, well, malinis naman ang ating seismograph at wala naman tayo na-detect na anumang aktibong mga pagyayanig. Yan. Mula kaninang madaling araw. So diretso agad tayo sa pinaka-data feed ng short period seismograms ni PBOX. Mula kaninang 12 AM ay wala tayong nakikitaan dito na magnitude 4+, pero yung mga minor earthquakes ay na-detect natin ay marami-rami na kaagad. So since wala namang magnitude 4+, tingnan natin o bilangin na natin ang total earthquakes natin ngayong araw starting nung unang araw ng April, kung aabot na ba sa 500 total earthquakes.
nasa total of 419 earthquakes na po tayo. 409 dito is magnitude 2.0 pataas, 8 sa magnitude 4.0 at nanatiling 2 ang ating magnitude 5.0 pataas. So wala pa rin tayo nadadagdagan na anuman sa magnitude 6 pataas. So again, the more na mas kalmado po yung ating mga tectonic plates sa Pilipinas, the more na kailangan nating bantayan itong maigi, o yung mas lalo po tayong maging alisto po, dahil baka anytime na lamang ay biglang magkaroon o posibleng biglang magkaroon ng mga malalakas na pagyayanig, lalo na dyan sa may bandang southeastern part ng Visayas at Mindanao, na yung cluster ng paglindol mahigit sa 300 earthquakes na po, hindi kagaya sa parting Luzon na mahigit sa 119 earthquakes lamang ang total. So yun lamang po mga folks, 419 na po ang ating total earthquakes. Nasa kalahating buwan na po tayo by April 15, 2025. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes Santo, April 15, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes Santo, April 15, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimawera.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. Expected lamang talaga ang grabing alinsangan at init ang ating maghapon na naman mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman ng pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat mga folks at magandang araw po sa ating lahat.